Hallelujah! Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod na paanyaya sa inyo dito sa ating pagpapagaling at pagpapalaya ng mga panalangin sa pamamagitan ng telepono. Ito po ang Glory Tabernacle Healing and Deliverance Prayer Line. Kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Ito po ang ating bahagi na magpapahiwatig ng salita ng ating Panginoon, si Bishop Mel. At bago ko po siya tawagin ay tinatawagan ko si Sister Laila na magbukas ng panalangin. Hallelujah. 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 Salamat po, Panginoong Diyos. Ama, Panginoon, salamat po sa gabing ito na kami po ay muli ninyong pinagtipon-tipon sa pamamagitan ng prayer line na ito. Mahal na Panginoon, kami po ay naniniklod sa inyo na basbasan niyo po si Bishop Mel sa kanyang
pagpapahayag ng inyong mga salita sa gabing ito. Basbasan mo po siya mula ulo hanggang paa. Basbasan niyo po ang kanyang isip, ang kanyang bibig at ang kanyang puso, Panginoon. At ang lahat naman po ng mga nakikinig at makikinig sa gabing ito ay pagkalooban niyo po kami ng malinis na puso at nawa ay maging karapat-dapat po kami sa pagtanggap ng inyong mga banal na salita at katuruan para sa amin sa gabing ito. Ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay ibinabalik po namin sa inyong mahal na Panginoong Diyos Ama. Marami pong salamat sa pangalan po ni Jesus, inyong anak at kasama po ni Espiritu Santo. Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Bishop Mel? Hallelujah! Magandang gabi sa inyong lahat. Ito po ang iyong lingkod na si Bishop Mel. Tayo po ay nasa bahagi ng pagpapahayag ng banal na salita ng ating Panginoong Hesus. Pamagat ng ating mensahe ngayong gabi ay tapos na ang Pasko at ang paglipas ng lumang taon. Ito po ang title ng ating mensahe ngayong gabi. Tapos na ang Pasko at ang paglipas ng lumang taon. Tayo po ay dadako sa Lucas Kapitulo 2, versikulo 20. Kapitulo 2, versikulo 20. Mag-umpisa po tayo ng panalangin. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa iyong kabutihan na pinagkalooban mo kami ngayong gabi ng pagkakataon na mabigyan ka namin ng papuri, pagsamba at mga panalangin. Panginoon, sa gabing ito, dalangin namin na ibubuhos mo minsan pang muli ang iyong mahal na Espiritu sa lahat ng kaluluwa na inipon mo sa iyong harapan sa pamamagitan ng prayer line na ito na ikaw nga ang nagtatag, Panginoon. Aming Ama, sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, hinihiling po namin na katatagpuin mo ang pangangailangan ng bawat isa na narito sa iyong harapan. Alam po namin, Panginoon, na ikaw po ang aming kaligtasan. Ikaw lamang ang aming lunas, ikaw po ang aming ilaw. Ikaw po ang aming matuwid na landas, ikaw po ang aming lakas. Ikaw po ang kanlungan, ikaw po ang kagalingan, at ikaw po ang aming buhay. Igawad mo po, Panginoon, ang iyong kaluluwatian na iyong mahal na Espiritu upang makapasok ang bawat isa sa amin sa iyong mahal na presensya ngayong gabi. Pahiran mo po, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu ang iyong lingkod sa pagbabahagi ng iyong mensahe ngayong gabi para sa iyong mga anak. Panginoon, pinupuri ka namin ng buong puso sa gabing ito na iyong ang itinakda. Ibinibigay namin sa iyong lahat ng karangalan at lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Minsang pangmuli ang pamagat ng mensahe ngayong gabi ay tapos na ang Pasko at ang paglipas ng lumang taon. Lucas Kapitulo 2, versikulo 20. Sinasabi dito, umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Ang Pasko ay dumating at muling lumipas. Subalit, marami ang iniiwan ng Paskong nalilito at aburido. Mayroon namang masaya sapagkat marahil ay tinanggap ang inaasam na regalo o trabaho. May mga nalulungkot sapagkat hindi tinanggap ang inaasahan nila. Ano nga ba ang dapat maging damdamin natin ngayong nakalipas na ang Pasko? Ang sagot ay may tatlong kahulugan ang Pasko.
Matutunghayan po natin sa Aklat ng Juan, Kapitulo 1, versikulo 12. Sinasabi dito, ngunit sa lahat na sa kanya'y nagsitanggap, sa sumasampalataya sa kanyang pangalan, sila'y binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ngunit ano bang talaga ang kahulugan ng araw na ito na lumipas na? May 3 talata sa aklat ni Juan na nagbigay ng 3 kahulugan ng Pasko upang malaman natin bago tayo pumasok sa bagong taon. Sinulat niya dito sa Juan, Kapitulo 1, versikulo 10 hanggang 12. Sabi dito, siya'y nasa sanlibutan at bagaman ang sanlibutan ay nilikha niya, hindi siya kinilala ng sanlibutan. Siya'y pumaroon sa sariling bayan, ngunit siya'y hindi tinanggap ng sariling kababayan. Ngunit sa lahat na sa kanya'y nagsitanggap, na sumampalataya sa kanyang pangalan, sila'y binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Narito ngayong gabi, ipapahayag ko ang 3 kahulugan ng lumipas na Pasko kung hindi nyo alam. Una, ang Pasko ay pinakadakilang araw sa lahat ng panahon. Bakit? Siya'y nasa sanlibutan. Siya ay lumalang hindi lamang ng sanlibutan, kundi ng lahat na nilalang. Kasama na po tayo dito sa prayer line. Ngunit siya ay nagpakababa at naging tao. At tinatawag na sa Ingles, incarnation. Kaya nga't ang araw ng Pasko ay walang katumbas sapagkat siya ay dumating na sanggol, ngunit sa kanyang paglaki, siya ay nag-alay ng kanyang buhay upang lahat tayo ay maligtas. Ito nga ang pinakadakilang araw sa lahat ng panahon. Kaya't ang araw ng Pasko ay walang katumbas. Bakit? Nilisan ng Diyos, anak ng Diyos sa langit, ang kaluluwatian ng langit. Bakit? Upang maging tao at ang kinin, ang parusa, saan manggagaling? Sa mga tao na dinatnan niya upang iligtas. At siya pa ay pinarusahan. Tama ang matandang awit na pamasko na nagsasabi na nang si Jesus ay ipinanganak, iyon ay isang gabing banal, Holy Night. Dahil tayo ay kumakanta ng Holy Night, Silent Night. Ito ang pinakadakilang araw sa sanlibutan ng panahong ito. Dumating siya na isang sanggol, ngunit sa kanyang paglaki, inialay niya ang kanyang buhay upang maligtas ang mga tao. Pangalawang kahulugan ng Pasko na lumipas na. Ang Pasko ay maaring maging pinakamalungkot na araw sa mga tao. Bakit ba? Hindi raw sa Mateo Kapitulo 13, versikulo 55, sabi dito, hindi raw nakilala si Jesus ng mga taong kanyang pinuntahan upang iligtas. Hindi siya kinilala. Natatandaan ba ninyo ang tanong ng iba nang mamalas nila ang ginawa ni Jesus? Tingnan niyo po sa Mateo 13. Nag-aalinlangan ang mga tao tungkol sa ating Panginoong Hesus nang siya ay makita.
ng mga ginagawa niya. Kaya nga malungkot ang araw na ito sa ibang tao na hindi nakakakilala sa kanya. Mateo 13, sabi dito, hindi ba ito ang anak ni Jose, means Joseph, ang karpintero? Nagpakita siya ng maraming kababalaghan. Hindi kailanman nakita ng sanlibutan ng mga tao kung sino siya. Hindi pa siya tinanggap. Ngunit tumanggi rin ang mga maraming tao na kumilala sa kanya na bilang anak ng Diyos, na pinadala ng Diyos Ama upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Kaya nga sa iba, ito ang pinakamalungkot na araw dahil hindi nila kilala ang ating Panginoong Hesus na pinadala ng kanyang amang Diyos. Hindi lamang iyon, kundi siya'y kanilang dinakip, nilitis, at hinatulan mamatay kahit wala siyang kasalanan. Ang malungkot nito na dapat malaman natin, bagamat lumipas na ang Pasko, hanggang ngayon ay tinatanggihan pa rin siya ng sanlibutan, ng mga marami. Mabibilang mo lang ang mga tao na tumanggap sa kanya. Kung ang Pasko'y kasayahan at handaan lamang para sa atin, kung si Santa Claus ay higit na kilala ng mga anak natin at ng mga tao, kung hindi kayo makapagsaya sapagkat wala kayong regalo at pangregalo, at tinatanggihan ninyo siya, at tunay na napakalungkot ng Pasko para sa inyo. Ito ang pinakamalungkot na Pasko sa lahat ng hindi nakakilala sa Kanya. Ang pangatlo, ang Pasko ay pinakamalaking kapalaran para sa mga tao na nakakilala sa Kanya. Kaya nga ito ang tatlong kahulugan ng lumipas na Pasko. Ito ang pinakadakilang araw sa lahat ng panahon, at ito rin ang pinakamalungkot na araw sa mga hindi nakakakilala sa Kanya. At ang pangatlo ay ang Pasko ay pinakamalaking kapalaran sa iba na nakakakilala sa Kanya. Ang lahat daw na tatanggap o sumasampalataya kay Jesus ay bibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Sabi dito sa ating text tonight, Juan, Kapitulo 1, versikulo 10. Pag-isipan ninyong sandali ang tunay na kahulugan ng Pasko, ang pagiging anak ng Diyos, ang pagiging sanggol na lumaki at nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Uriyan natin na ito ay pinakamalaking kapalaran para sa atin. Tanggapin natin na ang Panginoon ay ang pinadala ng ating Amang Diyos sa langit upang iligtas sa atin. Ito ang pinakamalaking kapalaran para sa lahat ng tao na kumikilala sa Kanya. Kaya nga tapos na ang Pasko, ngunit ano pa nga ba ang dapat maging damdamin natin ngayong nakalipas na ang Pasko? Ang sagot ay matagal nang ibinigay sa atin ni Lucas. Sa aklat ng Lucas 2 at versikulo 20. Sabi dito, kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito sa kanyang pinagbulay-bulay.
Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Binasa ko po ang aklat ng Lucas, Kapitulo 2, versikulo 17. May ibinibigay ito na apat na paraan kung paano tayo mabubuhay dahil nagkaroon tayo ng Pasko. Ano ba dapat ang ating buhay dahil nagkaroon tayo ng Pasko? Una, ikinalat ng mga pastol o shepherd ang kanilang nasaksihan. Napakadakila ang kanilang karanasan at hindi napigilan ang mga pastol na ito na sabihin sa lahat nilang nakatagpo ang nangyari sa kanilang buhay. Paano nga naman ninyo malilihim ang gayong kakilakilabot at makapangyarihang pangyayari? Sa loob ng 2,000 taon ay patuloy na ibinabalita ng mga nakakilala kay Kristo ang magandang balita upang ihayag na may Diyos na nagpapala at nagliligtas sa kanilang mga kasalanan. Kabilang na po tayo dyan na kanyang iniligtas. Kaya nga tayo ay nagpapasalamat dahil dumating siya na isang sanggol, ngunit sa kanyang paglaki, inialay niya ang kanyang buhay para sa atin. Pangalawa, nangagtaka ang mga nakarinig ng balita ng mga pastol. Nagtaka sila nung ibinalita ng mga shepherd o pastol. Maaring kaya sa kauna-unang pagkakataon ay narinig ninyo ang tunay na kahulugan ng Pasko ngayong gabi. Ito nga ang tunay na kahulugan ng Pasko, hindi ang pagbibigay ng regalo o pagtatanggap ng regalo. Tunay na katakataka na ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao upang tayo iligtas. Pangatlo, iningatan ni Maria ang lahat sa kanyang puso. Ang mahalaga ay hindi ang mga handaan, regalo at magagandang mga dekorasyon o palamuti sa araw ng Pasko na lumipas. Ang higit na mahalaga ay ingatan at pagbulay-bulayan ang tunay na kahulugan ng Paskong ating ipinagdiwang. Alam nyo, imposibleng hindi magkaroon ng pagbabago sa buhay ng isang tao kung wala ang Panginoong Hesus na ipinadala ng kanyang mahal na Ama. Pang-apat, nagpatuloy ang mga pastol sa pagbibigay ng luwalhati at pagpuri sa Diyos dahil sa kanilang nasaksian at naranasan. Alam nyo, marahil ay hindi makapaniwala ang mga pastol na silang mga hamak na tao ay unang binalitaan ng mga anghel. Ang anghel ay hindi nagbigay ng balita sa mga matataas na may posisyon sa panahong yun, kundi ang mga pastol na mga hamak. Kaya't sila ay nagpatuloy sa pagbibigay ng papuri at kaluluwatian sa Diyos. Dahil sila ang unang pinili ng Diyos upang ipahayag na may darating na Diyos na sa pamamagitan ng sanggol. Kung ang nararanasan ng mga pastol ay naging karanasan din natin, luwalhatiin at puriin natin ang Diyos ngayong gabi at sa habang panahon tayo ay nabubuhay. Kaya nga, ang paglipas ng lumang taon ay matutunghayan na natin ngayon sa Tito. Aklat ng Tito o Titus, Kapitulo 2, versikulo 13.
ang paglipas ng lumang taon. Sabi dito, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng pagpapahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. 2 araw na lamang at muli nating sasalubungin ang bagong taon. Marami ang sasalubong na tigib o maraming pag-aalala sa buhay sa kabila ng pasamantalang pagsasaya. Lilipas naman ang taong 2014. Lilipas naman ito at sasalubungin natin ang bagong taon na 2015. Okay? Umaasang magbabago ng kaunti ang ating buhay o ang ating kabuhayan. Ngunit, ang pag-asa ng marami sa sanlibutan ay unti-unting maglalaho at maaring kabaliktaran pa nga ang mangyayari sa kanilang buhay. Alam nyo, sa paningin ng marami ay lalong sumama ang takbo ng mga pangyayari at kalagayan sa kanilang buhay. Nakikita natin sa ating kapagdiliran na maraming nangyayari na hindi kanais-nais. Totoo na napakaraming mga makabagong bagay ang nangyayari at nangyayari sa larangan ng siyensya o science o technology o teknolohiya na mahirap paniwala at maunawaan. Ang mga iyon ay dapat sanay mga hulugan ng isang magandang hinaharap sa bawat tao na nilalang ng ating Panginoon. Ngunit, parang ang mga nakaangat lamang sa buhay o ang mayayaman ang nakikinabang at ang mga tunay na nangangailangan ay patuloy na naiiwanan at lalong dumaranas ng kahirapan sa kanilang pag-araw-araw na pangangailangan. Nakikita po natin ito. Kaya nga magpapaalam tayo sa lumang taon. Ang 2014 taon, magpapaalam tayo. Ngunit paano natin tunay masasalubong ang bagong taon na may pananabik at pag-asa sa harap ng nagbabantang kaguluhan? Alam kong ngayong gabi ay sandaling malilimutan ng marami ang kanilang tunay na kalagayan sa pagsalubong ng bagong taon. Ngunit, pagkatapos ng kasiyahan o selebrasyon ay maaring manumbalik ang pagtatanong ng marami kung ano ang kanilang kinabukasan. Para sa mga nag-aaral ng Biblia katulad ng natin dito sa prayer line, hindi maiiwasang makita na ang paghihirap at kaguluhan ay magiging bahagi ng panahon habang lumalapit ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Si Hesus mismo ang nagsabi at nagbababala sa bawat isa sa atin sa Mateo 24, versikulo 6. Sabi niya dito, makaririnig kayo ng mga alingaw-ngaw ng labanan at ng mga balita tungkol sa digmaan. Huwag kayong mabagabag. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo naman ang sumulat nito sa Timoteo, ikalawang Timoteo, kapitulo 3, versikulo 1. Sabi ni Apostol Pablo naman, sabi niya, tandaan mo ito,
mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw. Ang mga tao'y magiging makasarili, gahaman sa salapi, palalo, mayabang, mga pang-alimusta, suwail sa magulang, walang utang na loob at napastangan sa Diyos. Bukod dito, magiging malupit sila, walang habag, mapanirang puri, mapusok, marahas at namumuhi sa mabuti. Hindi lamang yan, sila'y magiging taksil, walang taros, palalo at mahilig sa kalayawan, sa halip na sa mga bagay na ukol sa Diyos. Sila'y magkukunwang may pananampalataya, ngunit hindi naman makikita sa buhay nila ang kapangyarihan nito. 2,000 taon na ang lumipas nang masulat iyan ngayon ay nangyayari hanggang ngayon. Ito po ay sinulat ni Apostol Pablo, ngunit nangyayari pa rin ngayon. Kahit na 2,000 taon na ang lumipas. Yan ay isang malagang babala para sa bawat isa na nilalang niya. At sa marami pang iba. At isang masayang balita para sa iba ay ito, isang babala para sa mga hindi pa nagtitiwala kay Kristo, ito ang babala sa kanila. Ngunit bawat isa sa atin na nasa prayer line na ito, na nakakakilala sa Diyos na ipinadala ng Ama, ay masayang balita at nakatitiyak na tunay na tayo ay anak ng Diyos dahil nakilala natin siya at siya ay niligtas niya tayo sa ating mga kasalanan. Ito ang magandang balita sa darating na bagong taon. Kaya para sa ating mga anak ng Diyos dito sa prayer line ay masasabi natin na tayo ay may pananabik at may kagalakan. Maligayang bagong taon sa bawat isa na narito sa prayer line. Ito na sana ang taong ng kanyang pagbabalik. Salamat Panginoon sa mensahe na inihayag mo sa aking puso tungkol sa nakalipas na Pasko at sa darating pang bagong taon. Ang hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Hesus ay isang hindi magandang balita sa Kanya. Ngunit sa mga nakakakilala sa Kanya ay maganda at masayang balita. Ito po ang mensahe sa gabing ito sa pangalan ni Hesus. Panginoon, salamat sa mensahe na ibinigay mo sa aking puso. Salamat na ikaw ay namagitan sa bawat isa sa amin. Ikaw ay nasugatan dahil sa aming mga kasalanan. Panginoon, ang parusa na dapat para sa amin ay tinanggap mo upang ang bawat isa sa amin ay maligtas sa aming mga kasalanan, Panginoon. Kaya nga dumating ka at ay pinadala ka ng ating Ama upang iligtas ang bawat isa sa amin. Kami po ay mga tupang ligaw, ngunit dahil sa iyong pagmamahal kami ay iyong sinagip at kami ay nasa iyong harapan ngayon dahil sa iyong ginawa. Kung ano po ang iyong ginawa sa amin ay gawin mo rin po sa aming bayang Pilipinas. 10 ng aming mga kamag-anakan dito sa Amerika at sa Pilipinas pa rin, Panginoon. Ngayong gabi, itinataas ko po ang mga may sakit, ang mga may mga karamdaman sa kanilang pangangatawan, sa kanilang pag-iisip at sa kanilang kabuhayan, Panginoon. Dalangin ko po ngayong gabi na hipuin mo ang bawat isa sa kanila dahil ikaw lamang ang aming kaligtasan, ikaw lamang ang aming kagalingan. Pinupuri ka namin ng buong puso, kaluluwa sa araw at sa gabing ito na iyong itinakda sa iyong mga anak, Panginoon.
Patuloy ka naming pupuriin at sasambahin habang kami ay nabubuhay, Panginoon. Dalangin namin na magkaroon kami ng puso na matibay sa pagtanggi sa mga alok ng sanlibutan, dahil ang masamang kasabikan ng laman, ang masamang kasabikan ng mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Ito po ang aming hangad sa gabing ito, na kami ay bigyan mong pusong nagmamahal. Gabayan mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin na magkaroon ng matatag na pananampalataya sa iyong nalalapit na pagbabalik. Dahil ito po ang hudyat na mga huling araw ng salibutan, upang ang hindi pa lubusang nakakakilala sa iyo, Panginoon, ay magkaroon ng pagkakataon na makabahagi ng iyong biyaya na iyong ipinangako doon sa mga magmamahal at iibig sa iyo, Panginoon. Salamat ngayong gabi na pinaunlakan mo kami ng iyong mahal na presensya, Panginoon. Patuloy ka naming pupuriin at sasambahin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Amen, amen. Salamat, Bishop Mel. Ang pamagat ng ating leksyon sa gabing ito ay tapos na ang Pasko at ang paglipas ng lumang taon. Scripture readings ay galing sa Luke 2 verse 20, John 1 verse 12, Matthew 4 verse 6, 2 Timothy 3:1. Amen. Hallelujah. Tayo po ay nasa bahagi na ng mga prayer requests. Glory Tabernacle Healing and Deliverance Prayer Line. Kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Nasa bahagi na tayo ng mga prayer requests, mga praise report, at nasa linya at may mga praise report or praise report o prayer request. Nakabukas po ang ating linya. Hallelujah. Sino po ang unang may mga prayer request or praise report? Good evening, everyone. Si Luz po ito. I'll be the first one. I'll be the first one. Amen. Because my departure is getting near, and I ask for traveling mercy. And so with my friend who is leaving a day ahead of me, Estrella, and I can say that my family were able to get through to me last night through the Magic Jack. But of course, it's a lot of problem. It sometimes is so choppy. We cannot understand each other, so they keep dialing, and when the tricycle passes by, the more we can't understand each other. So they must have dialed, 20 times until almost 11, and I was able to talk to my family, my sister-in-law, my niece, my nephew, my brother, and as a matter of fact, they said they're gonna call again tonight about 10, because it's 11 o'clock at night, New Year's Eve over there. Oh. And I said, okay, it would be probably past midnight because it's the Magic Jack again, and it's a lot of gargling sound. And so, but finally we were able to, understand each other a bit with all the interruptions. Amen? Amen. So for traveling mercy, hallelujah, and her praise report, she was able to talk to all her relatives through the magic, what's that? Magic Jack. They have to have the internet. Oh, okay, yes. I have one, but I'd never connected it. Okay, Sister Luz, thank you, and we will
lift you up again, and Australia, who will be going ahead of you. Yeah. Amen. So, who else is on the prayer line? Hi, Pastor Marina. Oh, hi, Sister Laila. Papuri at pasasalamat sa ating mahal na Panginoon sapagkat pinagkalooban niya po na bumuti ang pakiramdam ni Sister Connie at nakalabas na po siya sa ospital. Nasa bahay na po siya. Pero prayer request naman, full healing and recovery po para sa kanya. Patuloy na natin siyang isama sa panalangin. Salamat Amen. po. Thank you. Ano po yan? Praise report kasi kagabi na-pray namin siya dahil sa tumawag siya at tumawag din kami sa 911. We are happy to know that they pick her up. She went to the hospital and she was discharged today. Who is that, Amen. Sister Connie? Huh? Who is it? Sister Connie? Yeah. Nagkaroon siya ng hard of breathing. Tumawag siya sa prayer line. Praise God, nasa prayer line tayo. Kaya tumawag kami sa 911. They pick her up. Oh, my. Yeah. Amen. Amen. So, sino pa po ang nasa prayer line? Okay, magsisimula na tayong mag-pray at itataas nating lahat ang ating mga prayer requests. Pero una sa lahat ay magpapasalamat tayo sa Panginoon sa mga nangyari sa 2014 at ang darating na 2015. Hallelujah. Pwede kang tawagan si Sister Jo? Opo, yes. Amen. Sige. Opo, yes, I'm here. Yeah, magpasalamat tayo sa mga events na nangyari sa ating lumang taon at ang ating ding mga how do you call that? Inaasahan sa darating na 2015. Amen. Opo. Yun po yung ating ipag-pray po, di ba? Yeah. Amen. Alright po, sige po. Mag-pray na po tayo. Ama, maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon. Tunay nga po na kayo po ang Diyos na buhay. Tunay nga po, God, na kung wala po kayo sa amin, we are nothing, O God. And Lord, sa gabing ito, Panginoon, O God, ikaw po ang naging witness po ng mga nakaraan naming buwan, panahon, at taon, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Bagamat, Panginoon, may mga karanasan kami na sa buhay na mapait, Lord, dahil mga nawalan kami na mahal sa buhay, mga nakakaraang mga taon. At marami ding besides from that, Panginoon, may sorrow and pain, may joy din po, Panginoon, sapagkat, Lord, ang joy po ay nanatili pa rin kaming nakatayo dahil sa grace mo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, O God, na napakabuti mo, Lord, na natapos naman po ang taon na to, Panginoon, at magtatapos na naman po. At inaasahan namin na isasarado mo po ang taong ito ng pagmamahal mo at ng mercy mo na sa darating na taon, Panginoon. Lord, we thank you so much, Panginoon, sapagkat, Lord, God, araw-araw po, Panginoon, O God, ang aming buhay, Lord, ay ginabayan mo po kami ng banal na espiritu, ng iyong mga anghel, Panginoon, O God. Lord, na pinatibay mo po ang aming walk sa iyo, sa mga karanasan namin, Panginoon. Lord, na ang mga trials po ay nagbigay sa amin ng strength, Panginoon. Maraming salamat sa hindi.
nawala si Sister Jo. I think napindot niya yung kanyang phone. I hope she comes back. Sister Lai, pwede ka ring mag-pray for Thanksgiving para sa mga sa taong nakalipas at ang inaasahan nating 2015. Okay. Pwede mo kumanta ng kapiraso? Oo. Praise the Lord. Thou art worthy, thou art worthy, thou art worthy, O Lord, to receive glory, glory and honor, glory and honor and power. For thou hast created, has all things created, thou hast created all things, and for thy pleasure they are created. Thou art worthy, O Lord. Thou art worthy, kayo nga po, Panginoon, ang tanging karapat-dapat namin parangalan. Kayo po ang hari ng mga hari. Kayo po ang aming dakilang tagapagligtas. Wala pong iba. Kayo po ang aming Panginoong Diyos. At kami po ay nagpapasalamat sa taong na nakaraan, 2013, sa lahat po ng pagsubaybay, pagtulong sa mga provision niyo po, Panginoon, sa pang-araw-araw namin pangailangan, sa inyong walang sawang pagmamahal, sa inyong walang sawang pagpapagaling, sa aming karamdaman, maging maliit man o malaki, Panginoon. Salamat din po sa inyong paggabay sa aming panahon na kami ay nagkakaroon ng maling desisyon sa aming buhay. Kami po ay inyong tinutuwid. Salamat po, Panginoon, sa kalungkutan o sa kasayahan man na aming nadamasan nagdaang panahon. Hindi lang po sa mga material na bagay kami ang aming pasasalamat, kundi higit pa po sa espiritual na mga bagay na talaga pong damang-dama namin, Panginoon, ang inyong pagtulong at pagmamahal sa amin. Niyayakap niyo po kami, Panginoon, sa sandali ng aming kahirapan, sa sandali ng aming kahinaan, sa sandali din po ng aming mga pagdududa o pag-aagam-agam. Kayo po ang nagbibigay ng lakas at confirmation sa lahat ng bagay na itinuturo niyo sa amin ay matuwid, Panginoon. Salamat din po sa paglalayo ninyo sa amin sa kamay ng kaaway, sa mga taong may masamang kaisipan, at sa lahat din po ng mga karamdaman na kitang-kita po namin ang inyong presensya, Panginoon, na inilalayo niyo po kami. At higit sa lahat, Panginoon, ang aming pong panalangin sa taon na darating, nawa po ay maging karapat-dapat po kami, hindi lamang sa pagtanggap ng inyong mga biyaya, kundi kami po ay maging karapat-dapat na maging daanan ng inyong mga biyaya o channel of your blessing, Panginoon, na kami po ay nawa ay maging isang mabuting tagapagsunod, Panginoon. Kami po ay magamit ninyo sa anuman pong kanais-nais ng inyong kalooban na magawa namin para sa ikabubuti po, Panginoon, at ikaliligaya po ninyo. Ito po ay aming ibinabalik ang lahat ng pagpupuri at pasalamat
ang aming pong mga pamilya, kamag-anak na hindi pa po nakakakilala sa inyo. At ganun din po ang aming mga kaibigan, Panginoon, ay dinadalangin namin at itinataas sila na sama-sama sa oras na ito na sila ay patuloy po na maghanap at magbukas ng kanilang puso sa inyo, Panginoon, sapagkat walang ibang dapat sambahin, walang ibang dapat pagpurihan, walang ibang dapat pagkatiwalaan, kundi kayo lamang po, Panginoong Jesus. Kaawaan niyo po kami at maraming pong salamat sa pangalan po na inyong dakilang anak na si Jesus. Amen. Amen. Salamat, Sister Lai. God bless. God bless. Sister Jo, bumalik ka na. Opo. Okay. Sorry, naputol ka. Opo, pray po ako ng pray. Sabi ko kayo, Mark, Allah, haba-haba ng prayer ko, wala na pala ako. Okay. Mag-pray ka na uli. Sabi ko, pagkahaba-haba na, sabi ko, anyway, that's the work of the palang nakikinig. No po. Anyway, sige po. The same prayer din po. Amen. Okay. Sige po. Again. Sige po. Ama, maraming salamat po, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, O God, na muli, Panginoon, ako ay binalik niyo sa line, Panginoon. Lord, you're more than victorious and conqueror, O God. Alam namin kung ano ang ginagawa ng kaaway, Lord. Lord, alam namin, O God, na ang victory ay sa iyo, Panginoon. Lord, muli, Panginoon, maraming salamat po sa mga nakaraang taon, Panginoon, nakaraang buwan, nakaraang araw. Sa aming buhay, Panginoon, Lord, tunay nga po na, Lord, kung wala po kayo sa aming buhay, Lord, ay, Panginoon, hindi po namin alam kung saan po kami, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, O God, that you have helped us stand, O God, sa gap, Panginoon. At ganun din po, Panginoon, Father God, maraming salamat po na kayo po, O God, ay napakabuti, Lord. You've been a witness po sa aming buhay na to our sorrow and joy, Panginoon, in the past months, in the past year, Lord. God, you were the witness, O God. But, Lord, we thank you that, Lord, we're able to overcome it, O God, because of your love, because of your grace, and because of your mercy, O God. Lord, maraming salamat po, Panginoon, O God, na you've been a great provider, O Lord. Although, Panginoon, nagdadaan po kami sa mga trials, sa mga iba't ibang bahagi na aming buhay. Pero ang overall po, O God, ang pagmamahal mo ang nag-o-overrule, Panginoon. Maraming salamat, Lord Jesus, O God. Maraming salamat po na ikaw po ang reason ng season na ito ng aming pasasalamatan. At Lord, tunay nga po, O God, na ipinapaalala mo, O God, na ang kapanganakan mo ay pag-asa, Panginoon. Bagamat, Panginoon, maraming salamat po na ipinigay mo din ang iyong buhay, katulad nga po ng sermon ni Pastor Mel, na may simula. You are the beginning and you're the end, Panginoon, pero andiyan ka pa rin, Panginoon, ng reason, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, O God, na God, ang mga taon namin, O God, na nakaraan na ay Lord, i-close po namin ng grateful heart, Panginoon. We'd like to welcome 2015, O God, Panginoon. Nang gabayan mo po kami, O God. May your plans, O God, ang mangyari sa aming buhay, Panginoon, sa 2015. Na kung ano man po ang mga plano namin, O God. At even ang ministry ito, Panginoon, pangunahan mo po, O God. Maraming salamat po. At Panginoon, we're looking forward for a great things to happen in our life. That we will be, O God, a blessing and will be a good testimony, O Lord, O God. Thank you, Lord, na kiniklaim na namin ang victory, Panginoon, dito sa darating na taon na ito, Panginoon. Lord, Panginoon, maraming salamat po na mag-goodbye po kami sa taong ito, O God, Panginoon,
buong pasasalamat sa aming puso, Lord, that you will welcome New Year, O God. Also, God, with anticipating heart, O Lord, O God. Panginoon, maraming salamat po sa ministering ito, Panginoon. Patuloy mong i-grow, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na lalago ito at patuloy na maging blessing ito, Panginoon. Na hindi lamang po dito, kundi sa bawat dako ng daigdig, Panginoon, na kung saan po nakakarinig ng salita. Maraming salamat po sa gabing ito, God. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Salamat, Sister Jo. Opo. Sister Luz, Yeah. anong salamat? Okay. Sa ating Panginoong Jesus. For 2014 and this coming New Year. What do you want me to do? To thank God for what happened 2014 and at ang darating na 2015. Okay. Amen. Amen. Lord, thank you for the past 2014. And Lord, we ask you that the coming year, 2015, will be a blessed, prosperous, and a happy year for us. And you continually bless us and continually protect us and guide us for everything that we plan or what we do. And also, Lord, we are looking forward to a good 2015 and anticipate your continuous blessing for us and guide us wherever we do, whatever we do, wherever we go, and we believe that you are always with us. And we thank you for your undying love and unfailing love for us. And thank you for dying for our sins. You died on the cross for our sins. You were wounded for our transgression, and you were bruised for our iniquities. But we were healed through your stripes. We were healed. And Lord, thank you again for tonight. And we ask you that you continually bless us. Bless Pastor Mel, Pastor Marina, Sister Claire, and all the people on the prayer line, and continually bless also Pastor Mel and Pastora Marina and Sister Claire for their undying effort to conduct this prayer line Monday, Tuesdays, Wednesdays, and Fridays. I thank you, Lord, and we honor you, we bless you, we give you glory, and we worship you, and we praise you. In Jesus' name, I pray. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Sister Luz. Finally, I made it. Amen. Praise the Lord. Finally, I made it. Thank you, Lord. God. The Holy Spirit is guiding you. Holy Amen. Spirit, thank you. I say that every night and every morning. I say, Lord, guard me and watch over me while I'm sleeping. And Holy Spirit, please protect me and send some of your holy angels, Lord Jesus, to surround me. And the same thing in the morning, I would say thank you. Thank you for keeping me safe. And I'm awake. I have another day. Thank you. That's what I say every day. Amen. So, tawagan ko na si Sister Chip. Hallelujah. Sister Chip, are you on? Yes, Pastor Marina. Oh, okay.
Nagpapasalamat ako sa Panginoon na nakaraos din ang isang taon na punong-puno ng kanyang pagpapala sa mga kapatiran sa prayer line nito. Sa mga answered prayers, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa buhay na binigay niya sa atin, na tayo ay nakakilala sa Kanya, na meron tayong kapayapaan at kaligayahan na hindi nanggaling sa mundo, kundi nanggaling sa Kanya. Nagpapasalamat ako sa sa ating mga mahal sa buhay na binigay niya, sa kalusugan na binigay niya, sa mga trabahong binigay niya, sa prayer line na ito. He is faithful that every week, may mga tao, may mga intercessors na nasa linya. Nagpapasalamat ako sa Panginoon that He raised up a testimony of intercessors in this prayer line that will reach out to all the nations all over the world. Ito ay gawa ng Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Kanya. Nagpapasalamat ako kay Pastor Mel, kay Pastor Marina, kay Sister Claire for their untiring love and untiring dedication to serve the Lord. Oh God, you are faithful, you are true as a good health na binigay mo sa kanila, Lord God. Oh, salamat po, Panginoon. Salamat po sa bawat pamilya na nangunguna dito sa prayer line na ito, na untiringly, Lord, they are dedicated to come onto the line, Lord God, just to seek you, just to talk to you, just to lift up to you the prayers of all people that you put in our hearts, my God. Ikaw po ang gumawa niyan, Panginoon. Salamat po sa iyong mga ginagawa. At as we look back, Panginoon, and we count our blessings, Lord, hindi po namin mabibilang. Even napakaliit na bagay ay sinasagot mo, Panginoon. That we stand and awe in your goodness and in your faithfulness, my God. Thank you for all the intercessors that you have called in this prayer line, Lord, who always get out of their way and time to pray for others, Lord. Thank you for raising up a testimony in this prayer line, my God. It is to glorify your name, to magnify your name. Oh God, to worship you, to praise you, to love you, to adore you. Thank you so much, Lord, for raising up prayer warriors in this hour that can intercede and pray for all kinds of prayer requests. More than we can imagine, Lord, you answered it. Oh God, miraculously, Lord God. And we thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga ginawa mo sa 2014 at even sa 2015, mga Panginoon. Masigit pang gagawin mo dito sa prayer line na ito, Panginoon. Mga kababalaghan na hindi namin mawawari, Panginoon, Lord God. Oh God, ikaw po lahat ang gumawa niyan, Panginoon, Lord God. Salamat po sa kabutihan mo, Lord God, sa aming mga pamilya, sa aming mga anak, Lord, sa iyong faithfulness, Lord God, at sa bawat pamilya, Lord God, na intact. Oh God, sa bawat pamilya, Lord, na may unity, Panginoon. Oh Lord, salamat po, Panginoon, sa mga ginawa mo sa buhay namin, Panginoon. At hindi namin malilirip ang tunay na kaligayahan, ang tunay na kapayapaan na nanggaling sa iyo, Panginoon, sapagkat ito'y hindi nanggaling dito sa tao at sa mundo, kundi ikaw lamang ang tanging magbibigay nito na hindi kayang bayaran ng salapi, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa salvation na binigay mo sa amin. Salamat po na kami nakakilala sa iyo, Panginoon, Lord God. At lalong-lalo na po, Panginoon, yung aming mga mahal sa buhay na dinala mo rin sa iyo upang makakilala sila. Salamat po, Panginoon. Purihin ka namin, sambahin ka namin sa araw na ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na kami ay humihinga at ang bawat hininga namin ay iyong hininga, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa pagpapagaling mo sa may mga sakit, Panginoon. Sa pagbibigay mo ng mga trabaho sa walang trabaho, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa pagbibigay mo sa mga may nangangailangan ng apartments,
nasa oras ng kanilang pangangailangan, ikaw ay nariyan, Panginoon. At sa maraming kababalaghan na ginawa mo sa aming buhay, O God, salamat po, Panginoon, Lord God, for meeting our needs, Panginoon, sa oras ng aming pangangailangan. Hindi mo kami pinabayaan, hindi mo kami hiniwalayan, Panginoon. Bagkos, Panginoon, kung hindi namin kaya, ay kami, O God, Lord God, binubuhat at tinutulungan sa lahat ng problema na dumarating sa aming buhay. Salamat po, Panginoon kong Jesus, sa iyong kabutihan, sa iyong pagpapala, sa iyong mga milagro na ginawa sa aming buhay, sa mga taong dinala mo sa prayer line na ito, nakakilala sa iyo. Salamat po, Ama, ang sa pagpapalawak ng iyong kaharian, Lord God. Ngayon pong darating na 2015, dalangin po namin, Panginoon, ay muli mo, Lord God, buhayin at put on fire ang lahat ng iyong mga kapatid at mga intercessors na nandito sa prayer line, Lord God, upang lalo pa kami, Lord God, na magkaroon ng boldness na makabahagi ng iyong salita sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Lord, purihin ang iyong pangalan. Itaas ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan. Pagpalain mo po ang glory tabernacle, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat pamilya na nandito sa linyang ito, Lord God. Yung mga kapatiran na hindi namin naririnig, Panginoon, saan man sila naroon, wag mo po silang hiwalayan, wag mo po silang pabayaan. Si Sister Jenny, Panginoon, si Pastor Elmer, at si Sister Hasmin, Panginoon, Lord God. Yung dati po namin mga kasama, si Sister Helen, Panginoon, si Sister Tess at ang kanyang pamilya, si Sister Helen at ang kanyang pamilya, si Brother Joseph, Panginoon, Lord God. Si Sister, Panginoon, who is that, ikaw na po ang nakakaalam, Panginoon, nung nasa heart ko na tinutukoy ko, yung nasa Texas, Panginoon, Lord God. Oh God, alam mo po ang kanilang puso. Ikaw lang po ang magpala sa kanila, Panginoon, saan man sila naroon, Panginoon. Oh God, purihin ka namin, sambahin ka namin sa oras ng aming kalagitnaan. At binibigay namin sa iyong gloria, sa iyong itinatas namin ang iyong pangalan, Panginoon kong Jesus. Salamat po, Panginoon. Oh God, we love you, Lord. We honor you, Lord. We glorify your name, Lord. You are so good. You are so faithful. You are so true. You are so awesome. And we thank you and we bless you. In Jesus' name. Amen. 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 Salamat, Sister Chief. Can I call on Claire? Sister Claire, you have to pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for tonight. We thank you, Lord, for the word that you gave us through Bishop Mill, that, Lord, Christmas is over, but the new year is coming, Lord God. And, Lord, we thank you that we celebrated Christmas, and the real reason for Christmas is because you came for us, that, Lord, you would set us free from sin and also from the oppression of the devil on our lives, Lord God. Thank you, Lord, for giving us liberty, new life, Lord God. And, Lord, we thank you, Lord, for your goodness and your presence in our lives daily. Lord, tonight, Lord God, we just want to be thankful for everything you've done for us in the past year. And, Lord, we look forward to what you have planned and purposed for our lives for the coming new year, Lord God. Lord, tonight, I just want to thank you for your presence in my life, Lord God. And thank you, Lord God, that you're a loving, forgiving, good, powerful. There's so many attributes, Lord God. But, Lord, thank you, Lord God, that you're our God, Lord. And, Lord, you know every detail of our lives, Lord God. You're mindful of every concern, everything that takes place in our lives, whether it's big or small, Lord God. You know about it all, Lord. And, Lord, we thank you, Lord, for your presence in all our lives, Lord God. Lord, what would we do without your presence in our lives, Lord? Where would we be without your presence in our lives? Lord, tonight, Lord God, we just want to say thank you, Heavenly Father.
Thank you, Jesus, and thank you, Holy Spirit. Lord, tonight, Lord God, I also want to lift up my mother, whose birthday is tomorrow, Lord God. Lord, we pray, Lord God, your continued blessing upon her life. Thank you, Lord, for another year that you've given her. And Lord, we also pray, Lord God, that, Lord, you would bless her in this coming new year, Lord God. Give her guidance, direction in the way that you want her to go, Lord God. And Lord, we pray for continued fire and anointing on her life, Lord. Lord, continue to use her, Lord God, to bring others to salvation, Lord God. Lord, we also pray, Lord, in Proverbs 31, Lord God, that favor is deceitful and beauty is vain, but a woman that fears the Lord, she shall be praised. And her children arise up and call her blessed, her husband also, and he praiseth her. Lord, we pray, Lord God, the Proverbs 31 for her, Lord God, that, Lord, she's a woman that seeks after you, Lord God. Lord, everything else will pass away, Lord God, but you won't. Your word will continue to go and live on forever, even if everything else passes away, Lord. Lord, we pray your Proverbs 31 blessing on my mother as she celebrates her birthday tomorrow, Lord God. And Lord, we pray, Lord, New Year's blessing upon everyone listening tonight, Lord God. Lord, we also want to sing for Pastor Marina. Happy birthday. Happy birthday. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. God bless you, Pastor Marine. We love Thank you. you so much. Hallelujah. Salamat Happy sa mga... birthday, Ate Marina. Happy birthday. Thank you, Ate Chit. Happy birthday. Happy birthday. Amen. Salamat. Happy birthday din ho, sabi ni Sister Connie. Amen. Nakikinig ba siya? Oh. Amen. Amen. So, Lord, nagpapasalamat kami sa gabing ito na kinatagpo mo kaming muli at binigyan mo kami ng encouragement through the word, Lord God. Ama, ikaw ay ang lahat sa aming buhay, Lord God. You are everything to us. Ikaw nga po ang good shepherd na who's taking care of us, Lord. May tumawag. Oh, ikaw pala yung Sister Luz. Yeah. Lord, ikaw nga po ang pintuan na nagbubukas for an entirely new life, Lord, para sa amin. Ikaw nga po ang daan upang kami ay makapasok sa magandang kinabukasan, Lord God. Lord, salamat sa mga ginagawa mo sa araw-araw sa bawat isa sa amin. Salamat sa iyong direksyon, sa iyong Holy Spirit, sa iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin, sa iyong faithfulness, Lord, na nagbibigay sa amin ng lakas upang kami nga po ay lumakad na patuloy, Lord God. Lord, ikaw ang lahat-lahat sa aming buhay, Lord God. At nagpapasalamat kami, Lord God, sa mga ginagawa mo sa araw-araw sa bawat isa sa amin. Yun po ay either kami po ay humarap ng trials or sufferings, and whatever is coming our way, Lord God, we welcome them, for through this, Lord, you can see that we are faithful in our walk with you.
you strengthen us through all these trials and sufferings, Lord God. You keep us closer to you, Lord God, and we depend on you alone, Lord Jesus. Salamat, Lord, na tinuturuan mo ang bawat isa sa amin na ito nga po ang buhay na hinaharap namin, Lord. Hindi kami nabuhay upang kami nga po ay maging mayaman o madali lamang ang lakad ng buhay, kundi ikaw ay nahirapan, Lord, dahilan sa amin. Kaya nagpapasalamat kami, Lord, na we are crying again. Kami po ay lumalakad na pareho ng nilakaran mo, Lord God, upang patuloy nga po ang aming na kami ay maging katulad mo, Lord God. Hallelujah. Lord, salamat sa bawat isa na narito sa prayer line. Salamat sa kanilang buhay, Lord God. Salamat sa mga pag-ibig na nadarama namin sa bawat isa sa amin, Lord. Kami po ay nagtutulungan. Kung ang isa ay naslulugmok, Lord, kami po ay narito upang itaas namin sila, Lord, through prayers and through the feelings that we feel in our hearts, Lord. Tunay po na pag-ibig ang nadarama namin sa bawat isa sa kanila, Lord God. Patuloy, Lord, na bigyan mo ang prayer line na ito ng mga prayer warriors, Lord, na ang puso ay katulad nila, Lord God, na ikaw nga po ang kanilang focus sa kanilang buhay, Lord God. Lord, salamat sa gabing ito. Salamat sa darating na bagong taon, Lord God. Lord, ang aking desire for this year, Lord, sabi nga ni Jesus nung tinanong mo siya ay, your will, not our will. So, we surrender our lives. Kung ano man po ang haharapin namin ay, at ito ay nanggaling sa iyo, ay we embrace it, Lord God. Thank you, Lord, for all the blessings. Thank you for our friends, our children in Christ, Lord God, even in this prayer line, Lord. Salamat po sa kanila. Salamat na patuloy kaming hands in hands, shoulder to shoulder, will be lifting you up to give you all the glory and the praise, Lord God. Salamat po sa gabing ito at we give you all the glory and the praise in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Yo, Marina, Happy New Year din ho kay Evangelist Mike tsaka Minister Robin Lee. Amen. Amen. Evangelist, are you still on? Hello? Yes, I'm right here. Siguro nasa ibang... Right here. Oh. Yes, Can we have a word from you? Yes, have a happy new year and happy birthday, Pastor Marina. Thank you. You're 23 and holding. Yes. Thank you so much. Yes. Yes, you're very welcome. Yes, in Jesus' name. Hallelujah. No, God is good. In 2015, we are going to have a miraculous year of the Lord and His manifestations in our hearts and out in the streets of Manhattan and in Webb City, wherever you're at listening. There's going to be manifestations of the Hallelujah. power of the Holy Ghost working through the people in Jesus' name. I'm believing that for 2015. Amen. Amen. Claire was laughing. You gave me an age that is younger than her. I know. The All next time we right. talk, it'll be 24 and holding and 25. Sister. Amen. Amen. I'm not going to reveal your age. Yes. You're young. You're young. Okay.
You're young. Young in spirit. Thank you, Lord. Amen. We don't go by what we feel. We don't go by what we look. Thank but you. what, We'll what see by, you next year. Amen. We'll see you next year. Glory to God. Amen. Amen. Let's praise the Lord. Amen. Praise Amen.